Apektado na raw ang presyo ng mga pangunahing bilihin dyan po sa Port of Manila dahil pahirapan ang pagdidispatcha sa mga produkto dahil sa truck ban sa lungsod. May news to go si Maki Pulido. Patong-patong ang mga nakatenggang container van sa Manila International Container Terminal. Pila-pila rin ang mga trailer truck na papasok ng terminal. Sa di kalayuan, tanaw ang mga cargo vessel na naghihintay ding maibaba ang kanilang mga kargamento. Ang dating 3 hanggang 5 araw na paghihintay ng mga ito, ngayon umaabot daw sa 10 araw o higit pa. Hindi normal ang ganitong tanawin ayon sa mga taga rito. Karamihan sa kanila actually na hindi nakapagantay, umalis na. So yung kargamentong dala-dala nila na para dito sa Maynila, binalik na nila sa Singapore. Ang punot dulo raw ng port congestion ang truck ban sa Maynila. Noon daw kasing wala pang truck ban, 4,000 to 5,000 container vans ang nadidispatcha mula sa terminal kada araw. Pero matapos ipatupad ang ban nitong Marso, nabawasan ito ng aabot sa 1,500 kada araw. Bilyong piso raw ang nalulugi ng mga kumpanya dahil hindi makalabas ang produktong ibinibenta nila o kaya di naman makarating ang mga produkto na kailangan nila. Kung nagsakad ng kumpanya, alam mo naman, kung wala namang negosyo, wala namang trabaho. So that is the threat to employees, to workers. Habang tumatagal din ang paglalagi ng mga container van sa port, lumolobo ang kailangang bayaran ng may-ari ng mga ito. Kaya ang hiling ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Kung pwede po, i-delay nila yun yung pag-implement. Dahil kung po, paayos na po itong port, may linaw na nandyan na. Pag ginalaw natin na naman yung mga truck at hindi natin pinayagan umikot, baka bumalik na naman tayo. May epekto na rin daw kasi ito sa presyo ng mga bilihin. Ang pagkalugi at dagdag sa gastusin daw kasi ng mga negosyante ipinapasa sa mga consumer. Dahil sa port congestion, tumaas po ng $600 per container ang para magdala ng container po dito at maglabas ng container. So ang laki po nun. At po yun, ipapasa po yan sa mamimili. Isang araw ito sa mga dahilan kung bakit lumobo ang inflation rate nitong nakaraang buwan. Mula 2.5% noong July 2013 at 4.4% nitong Hunyo, sumipa ng 4.9% ang inflation rate ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamataas na inflation rate ng bansa makalipas ang halos 3 taon. Pagtaas ng mga presyo ng goods, nagre-reflect po yan sa inflation rate natin. Yung inflation rate po, sinusukat po niyan, yung taas po ng presyo ng mga items na binibili natin. Pag tumaas po yung tracking, tumaas yung shipping, mas konting goods dumarating, tataas po talaga yung presyo. Pero hindi naman daw nababahala ang palasyo sa pagtaas ng inflation rate. Sa nakaraang pagdaloy ng panahon, tumataas at bumababa ang presyo. At sa nakaraang mga taon ay naipababa naman yung inflation rate sa loob noong target rate ng ating pamahalaan. Dagdag pasakit din sa mga consumer ang pagmahal ng mga bilihin dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Ang presyo ng gulay sa Lawag City, Ilocos Norte, nagtaas ng 10 piso kada kilo. Marami raw kasing pananimang nasira ng pagbahang dulot ng ulan. Patuloy ring pinipilahan ng mas murang NFA rice, gaya sa Legazpi City, Albay. Diskumpiyado na rin daw ang mga mamimili sa kalidad ng mas mahal na commercial rice, lalo't sunod-sunod ang napapabalitang pandaraya ng ilang negosyante. Maki Pulido, GMA News.